Sa oras po nito, patuloy po tayo dumako po ng mga pangako ng Diyos. Amen. Sa kapahayagan niyo po sa aklat ng buhay. Ito po sa ating Biblia, sa basic instruction po for living earth. Ito po sa banal na kasulatan niyo po sa Biblia. Amen. Makapagbukas po ang bawat isa sa atin sa aklat po ng Marcos, chapter 11 po, verse 12 hanggang 14. Daanan lang po natin ng 12 sa hanggang 14. Sabi po rito, ito po yung paglalakbay po ng Panginoong Jesus kasama po ng kanyang mga apostol. Ang sabi po rito, at sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania, ay nagutom siya. Ang Panginoong Jesus daw po ang nagutom. Ang sabi po rito, at pagkatanong niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit na sa kanya ay wala siyang nasumpungang anuman, kundi mga dahon. Sapagkat hindi panahon ng mga igos ng mga panahon na yun. Sabi po rito, at sumagot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao hindi nakakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Amen? Talong po tayo sa verse 20. So verse 20 po. Ang sabi po rito, amen, sa patuloy po na paglalakbay, kung alam ko po, sa pagpapatuloy ng istorya, napunta po ang Panginoong Jesus sa templo, no? At ngayon po, pagbalik po nila, ito po ang sabi, at sa pagdaraan nila, pagkaumaga, ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalala ni Pedro, ay sinabi sa kanya, Rabay, narito ang sinumpamong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Nakikinig po ba ang bawat isa? Amen? Ang sabi po rito, ng Panginoong Jesus, sumagot po siya kay Pedro, ang sabi po rito, at pagsagot ni Jesus, ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino man magsabi sa bundok na ito, magpataas ka at magsumpa ka sa dagat, ang hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyo nang tinanggap at inyo nang kakamtamin. At kailan may kayo nakakatayong nagsisipanalangin, mga pagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay pagkamari kayo sa inyong mga kasalanan. Salamat po sa maigsiing pagkabasa po ng salita ng Diyos. Amen. So ano po yung ating nakuha po dito sa kwento? Ano po yung ating naunawaan? Ano po yung nais pagbatid sa atin ng Diyos? Amen. Ano po yung nais niya sabihin sa bawat isa sa atin? Pinapaalala po ng salita ng Diyos na napakahalaga ng pananampalataya mo sa Kanya. Napakahalaga po ng pananampalataya. Na meron kang pananampalataya, na meron kang paniniwala sa Kanya. Amen. Hindi lang basta hihiling ka. Hindi lang basta hihiling ka. Napakahalaga po na meron kang pananampalataya sa Diyos. At ano daw po yung ginawa ng Panginoong Jesus? Ano man yung Kanyang sinabi? Di po ba? Ay naganap. At kung sa atin man daw po ito mangyari, kung meron daw po tayong pananampalataya sa Diyos, ay mangyayari din kung ano po yung ating hinihiling at kung ano yung sinasabi. Ating sinasabi. Amen. Ganun po makapangyarihan po ang Diyos natin buhay. Amen. Na kaya niya pong pangyarihin maging yung ating lang pong sinasabi. Amen. Naniniwala po ng lubos na may kapangyarihan po ang ating mga salita, lalo na po kung gagamitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sapagkat lahat po ng bagay, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, amen, lahat ng bagay ay kaya mong pangyarihin sa buhay mo. Maging positibo ka lang sa buhay mo. Lahat ng
bagay kaya mong pangyarihin sa tulong ng Diyos. Amen? Lahat daw po ng bagay, kung meron kang pananampalataya, makakamtan mo sa tulong ng Diyos. Ibibigay po sa iyo ng Diyos ang lahat kung meron ka pong pananampalataya sa Kanya. Ano po yung pinaka-word ng kwento? Pananampalataya ka pa rin. Ano po yung nais ipahatid po ng ating Panginoong Hesus? Amen? Ano pong aral? Ano po yung mga pangako po niya? Ano po yung nais niya ibigay po sa atin sa araw na ito? Mga kapatid ko, pananampalataya sa Diyos. Amen? Na kung tayo daw po ay hihingi sa Diyos, kung tayo daw po ay mananalangin sa Diyos, at kung tayo daw po ay may sasabihin, pag may pananampalataya ka, amen, ariin mo na, nakamtan mo na ang mga bagay na ninanais ng iyong puso na makamtan mo. Amen? Yun po yung nais at ibig ng Diyos na ipakita po sa atin. Yung aral nito, yun po, ang nais na, bigay-diin sa buhay ng bawat isa sa atin, na kung tayo daw po ay lubos na mananampalataya. Amen? Kung tayo daw po ay lubos na mananampalataya sa Diyos, lahat daw po ng mga bagay. Amen? Ano man yan? Kahit gaano man yan ka-imposible sa ating paningin, sa ating pananaw, sa ating mga, kung ating pong iisipin mabuti, kahit gaano yan ka-imposible, wala pong imposible sa Diyos. Magkaroon ka lang ng faith sa Diyos. 100% na faith sa Diyos. Pananampalatayang lubos. Amen, na ikaw ay naniniwala na walang hindi kayang gawin ng Diyos mo. Ang Diyos natin. Lahat ay kaya niyang pangyarihin. Amen. Magkaroon ka lang ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Amen. At magkaroon po nito sa huling sinabi po niya. Amen. Na kung tayo ka po. Amen. Sa buhay natin, meron tayong mga kaaway. Di ba? Meron tayong nakagalitan. Ang sabi po ng Diyos, ay tayo yung mga pagpakamo. At tayo din naman daw po ay patatawaran ng Diyos. So, meaning po nito, ibig sabihin, kung ano po yung tinatanim natin sa ating kapwa, yun po yung aanin natin sa Diyos. Amen. Kung tayo po yung nagtatanim ng mabuti, tayo po yung aanin ng mabuti sa Diyos. Amen. Kaya naman po mga kapatid ko, lahat po ng positibong bagay, nais pong ipahayag ng Diyos sa atin sa araw na ito. Maging positibo po tayo sa lahat ng bagay, kahit ang hirap na ng idinaranas mo sa buhay. Amen. Kung nananampalataya ka sa Diyos, alam mo may positibong mangyayari. Alam mo may magandang mangyayari sa dulo. Hindi lang basta nahihirapan ka. Alam mo na may kahihinatnan lahat ng paghihirap mo. Yun lang po mga kapatid ko, ang nais at ibig ipahayag ng Diyos. Amen. Manampalataya ka. Amen. At ano man hingin mo sa Diyos, ano man yan, kahit gaano ka imposible yan. Meron bang malalang sakit karamdaman? Kahit ano ba yan? Kahit gaano kabigat yan, kung mananampalataya ka sa Diyos, kung maniniwala ka sa Kanya, na kaya niyang pangyarihin lahat ng bagay. Amen. Alam natin walang imposible sa Diyos. Di po ba? Alam natin walang imposible sa Diyos. Kaya naman mga kapatid ko, sabi ng Panginoong Hesus, magsisampalataya kayo sa Diyos. Ano mang hingin nyo, ano man yung dalaan nyo, ano man yan. Amen. Ay makakamtan nyo at alin yung nakamtan nyo na. Amen. Anong sagot? Yung pananampalataya nyo. Amen. Yung pananampalataya mo na nakamtan mo na. Yung dinadalahan mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Amen. Yun po yung nais ipahayag ng ating Panginoong Hesus sa araw nito. Kaya naman mga kapatid ko, pagpatuloy lamang po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. At alam mo natin na pangyayarihin lahat yan ng Diyos. Amen. Pangyayarihin po lahat yan ng ating Panginoong Diyos sapagkat walang imposible sa Amen. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ibigay mo po sa susunod po na tatayo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Erin.